So, ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin ay good thing, papuri. Papuri ang pag-uusapan natin. Amen po. At syempre ho, yung papuri na yan, dito ho ang tanong natin sa oras na ito, sino ang dapat tumanggap ng papuri? Ang Panginoon. Amen po. Sabi dito, sa Diyos lamang nararapat ang pinakamataas, hindi lang mo papuri. Sa Kanya nararapat ang pinakamataas na papuri sapagkat Siya lamang ang dapat tumanggap at magtaglay nito. Bakit? Dahil po, sa Kanya lang ho ang lahat. So ingatan ho natin na makuha natin yung papuri na para sa Diyos natin dahil ang papuri, tanging sa Diyos lamang. Tayo nabubuhay upang magpuri sa Diyos sapagkat yun ang ating main purpose. Yung dakilang layunin kung bakit tayo nabubuhay sa sanlibutan ito, our main purpose is to glorify God. Kaya ka nabubuhay, pagising mo sa umaga, kapatid, wag mong kakalimutan, ang main purpose mo, kaya ka nabubuhay dahil kailangan mong i-glorify si Lord. Sabi nga ho sa Korinto, kung kumakain at umiinom kayo, ay para sa kapurihan ng Panginoon. Ano yung ginagawa ho natin ngayon? Kung nakaupo kayo dyan, nagsishare ako, pareho tayong pinupuri natin ng Diyos sa paraang nararapat sa harapan niya. Amen ho. Kaya makinig po kayo na mabuti. Ako ho magtuturo ng buong inam. Yun ho ang aking gagawin ngayong araw na to. Amen po. Ang mensahe ho natin ay sa Psalm 139 verse 13 to 18. Ayan. So the title of this message po, ang mensahe ho natin, ito, Praise to the Wonderful God. Ano ang mensahe natin? Praise to the Wonderful God. Purihin natin ang kahangahangang Diyos natin. So kung titingnan ninyo ho, punta muna tayo sa background natin. Yung book background po ng Psalms 139, ito ho ang sumulat po niyan, sabi dito, Psalm 139 was written by David. So kaya pala siya ganun na lang ka-intimate, ganun na lang kalalim habang binabasa natin kanina, mas maganda yung Tagalog, tama? Sabi ni David, Lord, nakita mo ako habang, isipin mo yung word, sabi ni David, nakita mo ako, Panginoon, habang hinuhugis mo ako sa tiyan ng aking ina. Malalim yung terminology na sinabi niya, pero yung makita mo doon, kung gaano kakilala ni David yung Diyos, at kung paano siya namanga sa Diyos. Okay? Psalm 139 was written by David as indicated by the Psalm's title, a Psalm of David found at the beginning of the text. Ang 139 na chapter ho ay mayroong 24 verses. Pag tiningnan nyo yan, ang pinaka-title po niyan ay ano ang sabi dito? A Psalm of David. Kung English ho ang inyong Bible. Ang next po, sabi dito ho, tingnan natin ang kasunod na background yan. The Psalm is a hymn of David that expresses God's omniscience, omnipresence, and omnipotence. Kung gusto niyo makilala ang Diyos natin, pwede niyo laanan ng oras yung Psalm 139 para mas makilala niyo pa yung Diyos na pag sinabing omniscience, all-knowing. Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Sabi ni David, nung nandun pa lang ako sa tiyan ng aking ina, alam mo na kung sino ako. At ikaw ang humubi, mamaya hihimay-himayin kasi natin yan. So sabi ni David, ikaw yung omnipresent God. Ikaw yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw yung omniscience, ikaw yung omnipresence. Ibig sabihin ni David, ikaw yung Diyos na nasa lahat ng dako. Isipin mo, ang Diyos nasa langit, pero hindi pala ang Diyos nasa sinapupunan. Tandaan nyo, nasa sinapupunan si David, sabi niya, nung nasa sinapupunan pa ako, nandun ka. Kaysa ang Diyos ay omnipresence God. Ang Diyos natin, din lang sabi dito, omnipotence. Ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan ho, grabe ang Diyos natin. With some commentators suggesting it was written during a time of slander against him. So ito ho ay sinulat ni David nung panahong siya ho ay sinisira ang puri. Tandaan nyo, si David ho ay nabuhay ng napakaraming kaaway. Pero ni isang kaaway, walang nakatalo kay David kasi kasama ni David ang Diyos. Sabi dito ho, what are wonderful things about God that deserve praises? Ano ang kahangahangan sa Diyos na dapat nating papurihan? Okay, yun ho agad ang una nating sasagutin. Number 1, mayroon tayong 3 puntos ho, at dito ho, hihimay-himay natin yung verse na pinag-aralan natin kanina. I-note nyo po ito kasi napakaikli nung mga points niya at pwede ho natin siyang save. What are wonderful things about God that deserve praise? Number 1, His wonderful power. Ang unang hong kahangahangang bagay o kahangahangang meron ng Diyos na dapat natin yung papurihan ay ang kanya hong kahangahangang kapangyarihan. Saan ho natin nakita yan? Verse 13 to 15 na sabi dito ho, sabi ni David, for you form my inward parts, You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully
and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. Sabi ni David, talagang kilalang kilala niya. Alam na alam ni David. Habang sinasalita niya, my frame was not hidden from you when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. Okay? So sabi ni David, Lord, kilalang kilala niyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. Kung may nakakakilala sa inyo at sa akin, hindi yung mga magulang natin. Ang Diyos. Amen. Agree po ba kayo doon? Alam niyo ba kung gaano kakakilala ng Panginoon? Ultimo, yung pinakamaliit na part na meron ka dyan, yung parte ng katawan mo, alam ni Lord yan. Bakit niya alam? Siya naglagay. Ang sabi dito, purihin natin ang Diyos sa kanyang kakahangang kapangyarihan sa paglikha ng sanggol. Ito ang ating example, sa paglikha ng Diyos ng sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. Psalm 139, David praises God for wonderfully creating him in his mother's womb. Pinupuri ni David, sabi niya, Panginoon, grabe yung ginawa mo sa akin. Sa tiyan ng aking nanay, isipin mo na isipan ni David yun. Sinasabi ito ni David at the time na siya ay nasa hustong gulang na, possible dito ay hari na si David at nireflect niya kanyang sarili, Lord, ganun ako ka-importante sa iyo. Ganun ako kahalaga sa iyo. Nung naalala ni David kung gaano siya ka-special sa Diyos, sabi ni David, Lord, humahanga ako sa iyo, at the same time, nagpupuri. Yan, yun yung mensahe natin. Nagpupuri sa kahangang gawa ng Diyos. Yun, sabi dito, for you form my inward parts. Ano ho ba ang mga laman loob natin? Yung laman loob natin, kaya yan kumpleto, kaya yan nagpapunction ng tama, dahil yan ginawa ng Diyos. At araw-araw, ginigising niya ng Diyos. Araw-araw, alam niyo ho ba kung ilang times nagpapunction ng ating mga puso? 100,000 times. Ibig sabihin, ganun karami, ganun katindi yung ang tawag dito, paggawa ng Diyos. Yung puso na yan, simula nung nabuhay ka, hindi yan titigil, nakakapintig. Pwedeng tumigil muna ang pagdilat, tutulog ako, pagod ako eh. Pero yung puso, ni minsan, hindi yan tumigil. Dahil the moment na tumigil na yan, mamimit mo na si Lord. Tama? Kaya hanggat natibok yan, pagpasalamat natin sa Panginoon, Lord, ramdam ko yung creation mo. Lord, ramdam ko yung kamay mo. Kasi bakit si Lord ang naglagay niyan? Bakit natin na-appreciate yan? Minsan hindi natin ma-appreciate yung maliliit na detalye kasi lagi natin ina-appreciate yung malalaki. Kapatid, i-appreciate natin yung kahit yung pinakamaliit. Kasi kahit yung kuko, may function ba ang kuko? Mayroon yan. Kayo nang bahala kung saan yung ginagamit yan. Pero may function kahit yung pinakamaliit. At ang sabi nga ng Bible, kung sino pa yung pinakamaliit na parte, yan pa dapat ang bigyan na malaking importansya. Dahil kahit maliit yung parte ng katawan, malaki ho ang function yan. Ganun ang sabi ng Bible. Okay, sabi dito, for you form my inward parts, yung lahat ng laman loob ni David, sabi niya, Lord, ikaw ang gumawa nito. Hindi natin maisa-isa sa sobrang dami, pero kailangan mo i-appreciate natin si Lord lahat yan. Next, sabi dito, knitted me together in my mother's womb. Yung word ho na knitted, ibig sabihin ho niyan, pinagtagni-tagni. Sa Tagalog kasi niya, naghabi. Isipin mo, sa loob ng bahay bata, hinahabi ka ni Lord. Ito yung paa mo. Kasi di ba ho, pag embryo, pag fetus pa lang ho, sino nagsabi ko na, ito tama lang ang labas ng paa mo. Di ba? Kaya ho, minsan, puntahan natin ng isang case na maaaring hindi Diyos ang gumawa, na maaaring tao ang gumawa, yung pakialaman yung fetus sa loob. Sino dito nagtitake ng mga gamot pag may fetus? Di ba bawal? So hindi nagawa yun ng Diyos, gawa na natin minsan. Okay, yun ang case kasi walang masamang ginawa si Lord, lahat ng ginawa ni Lord ay mabuti. Okay, dito tayo magtatagal sa word na, sabi dito, I am praise you for I am fearfully. Doon muna tayo sa word na fearfully. The Hebrew word for fearfully ay yare. Na ang ibig sabihin ho ay buong galang. Isipin nyo, ginawa ka ng Diyos fearfully, ng buong ingat, buong galang, at buong takot. Ganun ka ginawa ng Panginoon. Iningatan ka ng Diyos na nilikha. Iningatan ka ng Diyos, buong galang kanyang iningatan na malikha sa sanlibutan. Ganun ang trato ng Panginoon sa isang tao. Dahil ang sabi dito, pangalawa, kaya ang challenge dito, kaya hindi dapat natin minumura. Okay? Dapat hindi natin minumura, hinahamak at nilalait ang tao na nilikha ng Diyos sa larawan niya. Amen. Lahat ng tao ho,
maputi, maitim, madilaw, ano pa ba ang kulay, lahat yan ay nilikha ng Diyos sa wangis niya. Balikan ko lang, kung hindi natin tanggap minsan yung mukha ng ibang tao, tanggapin mo yan dahil yan ang gusto ni Lord. Hindi tayo ang lumikha niyan, si Lord. Kung bakit lumitaw siyang ganyan ang kulay, kung bakit lumitaw na ganyan ang ilong, mata, height, tanggapin ho natin kasi hindi ho natin yan trabaho. Trabaho yan ni Lord. Tama? Sabi ko sa inyo, lagi ko nababanggit, kung lahat tayo ho ay nilikha ng Diyos na maputi, paano natin ma-appreciate yung kulay na iba? Tandaan nyo mga Amerikano, nagbababad yan sila sa araw para magpaitim. Tayo ho, mga Pilipino, nagbababad saan? Di ba? Minsan ho, hindi natin, Lord, pasensya na Panginoon, hindi ko tanggap itong pagkalikha mo sa akin. Bakit? Binagbago natin. Ang dami na ho, yung mga nagbablog, ang dami mga content creator, nagbago yung kanilang mukha. Sa totoo lang, dahil nung nagkapera sila, sabi nung sanlibutan, okay lang naman, pakialaman mo ang katawan mo. Kasi, meron ka naman pang gasto. Pero ang tanong, nagpaalam mo sa kay Lord. Tingnan nyo, pag nagkanda problema, babalik kay Lord at sabi, Lord, tulungan mo ako. Sabi ng Panginoon, hindi ko na may babalik yung ano mo. Kasi tinanggal mo na eh. Tama? Kaya ho, ang consequence, tandaan nyo ho, ito si Lord, sabi ng Panginoon, gawin mo to, wag mong gawin to, may consequence. Pag ginawa mo at hindi ginawa isang bagay, ito yung consequence. At tandaan nyo ang consequence, dalawa yan. Positive at negative. Good at evil. Okay? Pag sinabi yung consequence. Okay, balikan ko lang, pag sinabi yung fearfully, ikaw ay buong ingat, buong takot at buong galang na ginawa ng Diyos. Sabi ni David, I am fearfully, ginawa siya ng Panginoon ng buong ingat, buong takot, buong galang, ibig sabihin buong respeto. Yung word na fearfully, ang ibang terminology diyan ay reverence. Tapos sumumurahin lang. Kaya ho, hindi masarap sa pakiramdam na may minumurang tao. Sa atin ng mga Christian, pigilan mo natin nun. Ano? Okay? Sabi dito, while wonderfully, or sabi dito yung pangalawa, sabi ni David, I am fearfully and wonderfully made. Yung salitang wonderfully ho ay pala. Sa Hebrew words ay pala. Yung word na pala, it means distinct, set apart, and marvelous, crafted, meaning to say unique. Ikaw ay nilikha ng Diyos ng buong ingat, buong galang, buong takot, at buong pagmamahal. At ang sabi dito, nilikha ka ng Diyos iba sa iba. Pakiusap, huwag lang tayo magkumparahan. Amen. Sabi dito, kaya hindi dapat natin ikumpara o kinukumpara ang ating sarili sa iba dahil nilikha tayong magkakaiba. Malinaw? Hindi ho dapat natin ikinukumpara ang ating mga sarili. Bakit kaya hindi ako katulad niya? Parang sinasabi mo si Lord, Lord, bakit di mo naman ako ginawa kagaya niya? Maalon pa tayo sa Lord. Hindi ho tayo nilikhang pare-pareho dahil yan ang gusto ni Lord. Pastor, paano yung may kahawig ako? Kahawig lang yan, pero hindi ikaw yun. The moment na may nakita kang kahawig mo, kamukha mo, kapareho mo ng ugali, lagi mo tandaan, hindi ikaw yun. Unique ka. Kaya may mga magulang, may mga tao na ikukumpara ka sa iba, suplahin mo na agad. Hindi ako siya. Minsan nakaka-open yun, pero yun ang tamang sagot. Bakit po? Ang Diyos lumikha ng tao na hindi pareho. Hindi pare-pareho, talagang magkakaiba. Oh, yan ang sabi ni David. Na-appreciate ni David, Lord, iningatan mo ako, nilikha mo ako sa tiyan, sa sinapupunan ng aking nanay, at hindi mo lang ako nilikha doon na sinabi mo magkaroon ng David. Hindi po. Iningatan, balikan ko lang, buong galang, grabe. At ang sabi doon, unique na ginawa ng Diyos si David. Kaya hindi dapat natin ikumpara o kinukumpara ang ating sarili sa iba dahil unique tayo. And then last, we are fearfully and wonderfully made with the image of God. Yung kaharap mo, yung nasa likod mo, yung nasa tabi mo, yan ay imago Dei. Yan ay kawangis ng Diyos. Paano ba natin itrato ang kawangis ng Diyos? Balikan ko lang, sana ma-appreciate natin na kamukha tayo ni Lord. Amen o? At yung katabi mo, doon lang tayo nagkapare-pareho, kamukha tayo lahat ni Lord. Okay? Hindi ho sa physical. Tandaan nyo ang sinasabi ko, hindi physical, kundi spiritual, tayong lahat ay may isang genes. Kamukha tayo, uwangis tayo ng Diyos. Bakit po? Ang buhay na meron ka ay buhay na hindi galing sa kung saan man. Buhay na galing mismo sa bibig ng Diyos.
Hiningan tayo sa ilong at nagkaroon ng buhay ang tao. At yung buhay na yun ay eternal. Lagi kong sinasabi, yung eternal na buhay na binigay ng Diyos sa tao, dalawa lang mo ang lugar kung saan niya i-spend yung eternal na yun. It's either sa eternal life or sa eternal damnation. Tandaan nyo, ang buhay na meron tayo, hindi na yan kailan mamamatay. Kung mamamatay man tayo, hindi yun namatay yung buhay, namatay yung katawan. Pero yung buhay, babalik kung saan man siya nakadestino. Kung dun sa langit o dun sa impyerno. Tayo mga Christian, alam na natin kung saan tayo pupunta. Purihin ng Panginoon. Okay, tingnan nyo ho kung paano nagtatranslate ang mga Bible scholar. Tingnan, papabasa ko lang po sa inyo kung nanamnamin natin yung mga verses ngayong araw na to. Ayan. Okay. Mga Awit chapter 139 verse 13 to 14, ang version po nito ay MBB, Mabuting Balita Biblia. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Madaling intindihin, tama? Madali po bang intindihin? Oh. Lagyan natin ng kunting lalim. Salmo, doon pa lang sa una medyo malalim na agad kasi alam natin yung awit. Pero ho, ang tunay na lingwahe ng panahon ay Salmo. Salmo, kapitulo 139. Ang hirap na ng Tagalog. Salmo 139, kabanata 14 na bersikulo. Okay, sabi naman po yan, ang salita ng Diyos, pinupuri ko kayo, kahanga-hanga sa kahanga-hanga paglikha ninyo sa akin. Alam na alam kong ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. May kalaliman na. Ito ang pinakamalalim na version. Okay? Okay. Mga awit, kapitulo 139, versikulo 14. Talab, Tagalog, Biblia. Talab, ano? Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang mo ako na kakilakilabot. Yan ho ang tamang translation doon sa binabasa nating fearfully and wonderfully made. Sabi ni David, ako'y magpapasalamat sa iyo pagkat nilalang mo akong kakilakilabot at kagilagilalas. Ganon niya express yung kanyang pag-iibig sa Diyos. Ganon niya express yung pagkagawa sa kanya ng Diyos. Sabi niya, Lord, kakilakilabot. No, kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Si David ang nagsasabi, Lord, grabe. Hindi ma-express ni David kung gaano niya hinahangaan ng Diyos sa matindi niyang pagkalikha sa kanya. Paano mo natin ina-appreciate yung buhay na meron tayo? Sana ho maging katulad tayo ni David na matinding i-appreciate yung buhay na meron siya. Tandaan nyo si David, hindi niya sinasabi yan sa Panginoon dahil hari siya, hindi niya sinasabi sa Panginoon dahil mayaman siya, sinasabi yan ni David bilang pagpupuri at paghanga sa Diyos na lumalang sa Kanya. Amen po. Yan ang una nating puntos. Ano ang una nating puntos? Ano? What are wonderful things that about God that deserve praise because His wonderful power. Yung kanyang kahangahangang kapangyarihan. Pangalawa po, sabi dito, what are wonderful things about God that deserve praise? Pangalawa, His wonderful ability. Okay? Pangalawa ho na dapat nating papurihan ang kanyang kahangahangang kakayanan. Ano ang kakayanan ng Diyos? Psalm 139 verse 16. English Standard Version. Your eyes saw my unformed substance. Okay? In your book were written, every one of them, the days that were formed for me, when I was yet, there was none of them. Okay, sabi ni David. Nakita nyo na ako, hindi pa man ako isinisilang, ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat nyo bago pa man mangyari. So sabi ni David, Lord, humahanga ako sa iyo, humupuri ako sa iyo kasi hangang-hanga si David. Bakit po? Hindi pa siya isinisilang, wala pang David na parating. Alam na ni Lord. Sabi ni David sa Panginoon, Lord, humahanga ako sa iyo. Kanina humahanga si David dahil nandun siya sa sinapupunan ng kanyang nanay, hinuhubog siya ng Diyos. Pangalawa, sabi ni David, Lord, humahanga ako sa iyo kasi nung wala pa ako sa sinapupunan ng aking nanay, hindi pa ako nag-i-exist, alam mo nang may David na darating. Ganun ang Diyos, kagaling. Amen. Alam ni Lord. At ang guting dito, sabi dito, ang kanyang kahangahangang kakayanang malaman ang simula at wakas, hangganan ng tao. Alam ni Lord kung kailan isisilang at alam din ni Lord kung kailan mamamatay ang tao. Bakit po? Siya lahat ang author niyan. Si Lord lahat ang author niyan. Kahit hindi pa tayo nabubuhay o nag-i-exist sa mundo, alam na ni Lord. Okay? Your eyes saw my unformed substance. Hindi pa nahuhumog si David. Wala pang David na parating pero nakita na ng Diyos.
Nakita nyo na, sabi niya, nakita nyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang tinagdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat nyo bago pa man mangyari. So, pangalawa ho, dapat natin papurihan at hangaan ay yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang kakayanan. Kakayanang alamin yung simula at wakas. Sabi dito, what are wonderful things about God that deserve praise, hangaan o dapat papurihan natin ang kanyang kakayanan. Yung kahangahangang kakayanan ng Diyos na nagsasabi kung ano yung simula, alam niya rin ang wakas. Kasi sino po siya? Siya yung Alpha at Omega, siya yung simula, siya rin ang wakas. Grabe yung Diyos natin. And then finally ho, okay, pangatlong puntos po natin, ito. Sabi dito, what are wonderful things about God that deserve praise? Last, His wonderful wisdom. Doon tayo matatapos. Sabi dito ho, ang kanyang dapat papurihan ang kanyang kahangahangang karunungan. Sabi ho dito sa susunod natin passage po. Okay. Sabi dito, Psalms 139 verse 17 to 18, how precious to me are your thoughts, O God. Sabi ni David, ano? Sabi dito, if I would count them, they are more than the sun. I awake and I am still with you. O, paano natin i-interpret yun? Sabi sa Tagalog, O Diyos, hindi ko lubos maintindihan ang mga iniisip nyo. Ito'y tunay na napakarami. Kung bibilangin ko ito, mas marami pa kaysa sa buhangin. Sa aking pagising ako'y nasa inyo pa rin. Alam nyo, pag tinranslate natin yan, inunawa na mabuti, bakit sabi niya dito, ako'y nasa inyo pa rin, pagising? Kasi sinasabi dyan sa literal, pag binilang mo ang karunungan ng Diyos, hindi mo matatapos. Pag inulit ng paulit-ulit ka, magugulat ka, nandun ka pa rin sa tapat ng Diyos dahil yung karunungan ng Diyos, unmeasurable. Hindi siya masusukat. Hindi siya mabibilang. Ganun katindi ang karunungan ng Diyos. Ito ho ang mensahe ng Panginoon sa part na yan. Ang kanyang kahangahangang karunungan, sabi dito, wala pa tayo sa mundo, may plano na si Lord sa atin. Amen ba tayo dyan? Wala ka pa, hindi ka pa isinisilang, wala pa ang mga magulang mo, hindi pa sila nagkailaban yung mga magulang natin, alam na ng Diyos na mayroong mabubuhay na kagaya natin. Then good thing, wala pa tayo sa mundo, may plano na si Lord sa atin. Ganon katindi yung nakita ni David. Sabi niya, Lord, sa sinapupunan, hinubog mo ako. Pero nung wala pa ako sa sinapupunan, ano sabi ni David? Nung wala pa sa sinapupunan, alam na ni Lord kung ilang taon si David mamamatay at kung kailan siya isisilang. Then lumayo pa si David, sabi niya, Lord, lalo na nung wala pa ako, nagplano ka na sa akin. Alam ba ni David na nagplano na si Lord sa kanya, na mula sa pagiging pastol ng tupa, magiging hari siya ng Israel? Alam ni Lord. Tama? Prepare si David sa isang matinding laban. Dahil si David isang araw ang magiging mighty warrior ng Israel. Ano ang muna yung kalaban ni David? Lumalaban si David sa oso, sa leon, lahat yun ay binawasak niya yung bunganga, pinapatay niya gamit ang kanyang mga kamay, pinapatay niya gamit ang kanyang tirador. Bakit po hinubog si David ng ganon? Dahil haharapin ni David ang napakaraming kalaban na ni isa walang tumalo kay David. Bakit po? Balikan ko lang, kasama niya si Lord. Si Lord na nagplano ng kanyang past, present, and future. Ganyan kaganda ang Diyos natin. And tandaan nyo, wala ka pa. Ito ang pinakamaganda. Wala pa tayo sa mundo, sabi dito, may plano na si Lord. How much? Ngayon, nandito ka na. Wala ka pa, may plano na si Lord. Ngayon, nandito ka na. Naglaho ba yung plano niya? Mapupulfill ang plano ng Diyos dahil nandito ka na. Amen? Yun ang pinakamaganda. Diba, ang ganda sa pakiramdam, Lord, may plano ka pala sa akin nung wala pa ako. Yes? Pero mas maganda, kasi nung nandito ka na, makikita mo na yung plano o prepare ng Diyos na plano para sa iyo. Sabi ni David, kay Lord, alam ko na, hindi pa ako isinisilang, mula pa lang sa sinapupunan ng aking nanay, nakaprepare ng lahat. The Lord already established, sabi ni David, the plan. In-establish na ng Panginoon ng lahat. Okay? Sabi dito, how precious to me are your thoughts. How vast is the sum of them. Okay? Sobrang dami. Sabi niya, Diyos, hindi ko lubos maintindihan ng mga iniisip nyo. Ito'y tunay na napakarami. Sabi niya, kung bibilangin ko ito, mas marami pa kaysa sa buhangin. Sa aking pagising, ako'y nasa inyo pa rin. Hindi kailanman kaya nating isipin, tumbasan ang karunungan ng Diyos na inibigay niya at inipinipir niya sa atin. Kapatid, may discouragement ba nararanasan ka sa buhay mo? Tandaan mo, nakaprepare na yung future natin. At good thing ang future natin, hindi ho kapahamakan. In conclusion, dito tayo magtatapos. Conclusion ho natin, purihin ang Diyos sa kanyang kahangahangang kapangyarihan, purihin ang Diyos sa kanyang kahangahangang kakayanan, purihin ang Diyos sa kanyang kahangahangang karunungan. Purihin ang Diyos. Amen po.
In application, dito tayo syempre may hamon tayo. So sa conclusion, inulit lang natin yung 3 puntos na nagpapaalala sa atin. The moment na may mga struggle ka, the moment na may mga challenges kang kinakaharap, babalikan mo lang ang sarili mo. Lord, nilikha mo ako hindi para mamblema sa problema na to, kundi Lord, mula sa problema na to, kaya kong magpuri sa iyo. Hindi ka dapat nag-aalala. Okay, application po natin. Okay, una, sa Diyos lamang natin ibigay ang pinakamataas na papuri sapagkat siya lamang ang karapat-dapat, tumanggap, at ano sabi diyan, magtaglay nito. Tandaan nyo, hindi dapat natin taglayan. Kung yan na isang araw magkaroon tayo ng papuri, kung isang araw binigyan tayo ng glory, hindi dahil ikaw ang kumuha, kundi dahil Diyos ang nagbigay. Sa pagdating natin sa eternal life, si Lord ang magbibigay sa atin ng glory. Yan ang pinakamaganda. Si Lord ang magbibigay ng glory at hindi tao. Yung tao pag nagbigay ng papuri sa atin, maaari tayong lumaki ang ulo, maaari tayong magyabang kasi bakit po? Inabsorb, kinuha natin yung papuri ng tao, pero yun minsan ay pandaraya ng kaaway. Dumating ka na ba sa point na lagi kang pinupuri at walang namumuna sa'yo, puro na lang magaganda nakikita sa'yo, ang tendency nun, lumaki ang ating ulo. Minsan maganda rin na sinisita tayo ng mga tao sa paligid natin. Amen po. Pero pag si Lord ang nagsabi, at pag si Lord ang nagbigay sa iyo ng glory, hindi kailanman makukuha yon. Katulad na nangyari kay David. Diyos ang nagbigay ng glory kay David. Bakit po? Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng offspring niya, si Jesus Christ galing kay David. Eternal ho ang nangyari. Sabi niya ang Panginoon kay David, mula ngayon, ang paghahari mo ay magpakailanman. Nagloko si Solomon, namatay ang mga kapatid ni Solomon, walang naging matuwid, pero sabi ng Panginoon, eternal lang yung kingdom. Paano nangyari? Nung isinilang si Jesus Christ ang nag-reign sa Israel hanggang ngayon at sa susunod na panahon. Okay, last, sabi dito, purihin natin ang Diyos. Ito ang ating dakilang layunin, kaya tayo nabuhay at nabubuhay sa mundong ito. Huwag niyong kakalimutan, ang pinaka-main purpose natin kung bakit tayo nabuhay at nabubuhay ay para i-glorify si Lord araw-araw. Anuman yung gagawin mo. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Amen po. Praise to the wonderful God.